a property of a religious group. It's not a proper. This is not even the property of Pastor Quiboloy. No, Correct. This is the property of the church, of the congregation. So yung ginagawa ninyo dyan, kayong mga pulis, you are violating the religious freedom of the KOJC, of the church, of the KOJC religious group. Hindi na nila magawa yung kanilang gawaing pansimbahan dahil sa mga pinagagawa ninyo yan. Wala na kayong mahanap, then they should go. No? Hindi nyo nga mahanap kung saan nyo sinasabi ang heartbeat na yan. Kung ano-ano na lang excuse ninyo, you will face the consequences. Itong kapalaluan na ito in time. No? In time. Now, just let these people do their thing because one day they will face their comeuppance. I'm pretty sure, no, karamihan ng mga polis dito, hindi nila malaman kung ano ba talagang pakay nila. Correct. Yung mga polis pa dyan, ano bang hinuhuli ninyo? Terorista ba? Correct. Kasi, Ms. Sas, I just want to go back to Teddy Casino. We know Teddy Casino is an urban operative of the CPP, NP, NDF. Yan sabi nila Red Tag. Bakit ipinaglaban ito ng SMNI? Ni Pastor? Libo-libo ang namatay na na-recruit sa Communist Party of the Philippines. Na ito pa yung pinagtatanggol na human rights. Di ho ba? Yun, dun pa lang sa mga bagay na ito, syempre, sino bang may lakas ng loob para isiwalat ito sa mga kabataan? Alam mo, no, Franco and Admar, no, you know that I'm here in Beijing. I have been talking to some people here about the CPP and PA in the Philippines. They told me, these are not real communists. These are criminal syndicate. Yes, exact. Well, maybe, hindi ba, ano ngayon sila, sitting pretty, of course, this is not about Teddy Casino, but just what he said, no? Teddy Casino, no? You recognize that this is a human rights violation, pero hindi ka magsasalita kasi hindi rentag ka. Teddy Casino, are you 5 years old? Hindi ba? Pero yun na nga, do we care kung hindi magsasalita sina Teddy Casino? We don't. Kasi time will reveal, you know? Time is a great revealer. Kita mo nga, di ba? Time revealed the real character of the Marcoses. When they were not in power, parang akala mo kung sinong tupang mga na mababait, na akala mo kung sinong mga, alam mo yun, very meek, very humble, very ganyan. Pero nung naupo na sa kapangyarihan, anong nakita natin? Hindi ba? Correct. Kung ano ang tunay nilang pag-uugali. Sabi nga nila, you don't change because of money and power. Money and power reveals your true character. Nagigets mo? Nagigets nyo, Admar? Yeah, and we are witnessing it now. From the Congress, especially sa Kongreso. Yeah. Yes. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa mga KOJC, no? You know, I may not believe in God, but maybe the universe or whatever. You know, it is being revealed who they really are. Siguro naging kasangkapan lang kayo, no? KOJC. Masakit, pero, you know, I think just take it that way. Naging kasangkapan lang kayo ng buhay, ng Diyos, ng universe, ni Allah, or whoever, who you consider as the force behind life, na ma-reveal ang tunay na character ng mga ito. So just take it that way. Na you are just being an instrument of life to reveal who these people really are. And this is being now watched by a lot of people. Some people may not side with KOJC right now. Okay? Always remember this. Kasi nga, of course, no, political reasons, religious reasons, or whatever. But time will reveal what is right eventually. And then they will realize na this is actually wrong. No? Na yung ginagawa nila dito ay isa na namang sintomas ng isang gobyernong nagdodroga. Completely. Nakita natin dito, Sas, itong mga ginagawa ngayon na wala tayong na kuha mismo kahit na pagpapahinto mismo sa government. Ibig sabihin, nakita natin ang possibility ng mga illegal na pinagagawa na illegal na pag-i-implement sobra-sobra labis-labis. Nakikita mo rin na hanggang sa taas na ito.
Dahil sa Yeah. hindi sumusunod yung nasa taas, ito'y parang sintomas lang sa tunay na kalagayan ng ating pamamahala ngayon. Totoo naman. Wala na nga makapagreklamo tungkol sa corruption, di ba? Nakulong nga nakulong nga si Ka Eric saka si Lorraine dahil lamang sa tinanong lang itong travel funds ni Romualdez, no? And let me now point towards Romualdez and see how, at para makita ninyo kung gaano itong mainstream media na ito nakasabwat na sa pagnanakaw ng gobyerno. Okay? Ewan ko kung mapupull out nyo yung news ng GMA, yung bribery daw, yung may kinausap na ex-KOJC member na bribery daw yung NBI, 'di ba? Mm. Parang 'di ba yung sinabi niya na yung NBI daw na nag-inspect diyan, yung leader daw noon ay binribe daw ito ni pastor. Pero sabi niya, imbestigahan daw kasi daw nag-abot daw siya ng sobre. So, feature yon ng mainstream media yung sinabi niya. Pero ito, madi-display nyo ba yung write-up ko? Kaka-repost ko lang, no? Sige, kunin natin. Kaka-repost ko lang na yung sa Okada issue ito, no, noong 2022. Kung naalala ninyo, noong 2022, ay nagkaroon dyan ng issue sa Okada, nag-away yung magpamilya, di ba? Kung sino talaga yung dapat mamuno, di ba? And etc. Ngayon, nung umupo na itong si Martin Romualdez bilang House Speaker, nilapitan siya, no? Para ma-impluwensyahan niya ang mga Supreme Court justices. Can you imagine Supreme Court justices? At last year, September 2023, kasi naging balita nga ito, di ba, ng Japan Times, na implicated dito si Romualdez dun sa bribery issue. Ngayon, hindi naman to pinalo up ng mainstream media at kasi nga wala kasing available online pa noon yung kopya ng kaso. September 2023 pala, nagkaroon na ng decision yung Court of Chancery of Delaware. Ngayon, na-establish doon, it was established as a fact. Okay? It was established as a fact na itong si Romualdez ay tumanggap ng bribery sa Universal para impluwensyahan ang mga Supreme Court justices. Hanggang ngayon, wala pang nagko-cover nito na mainstream media. So anong tawag mo dyan? Ang tawag dyan, ang mainstream media ngayon ay kasabwat sa pangungurakot ng gobyerno. Bakit hindi mo ito ibabalita? Court document po sa United States. And this is already an established fact. You know, may decision na yung korte. Although this is not about the bribery issue per se of House Speaker Romualdez, kailangan ma-establish as a fact na binribe siya kasi importante yon doon sa magiging desisyon ng Court of Chancery of Delaware. And true enough, they establish it as a fact. May isang buong section doon nakadetalye. Ang title ng section, The Dodgy Bargain. Ibig sabihin, isang kaduda-dudang bargain. And ating involved dyan ay si Martin Romualdez. No? He was paid, he was bribed in order to influence Supreme Court justices. And mainstream media is not saying anything about this. Pero, hindi ba? Pero yung I was told, I'm sorry? Yung I was told na issue doon sa kanilang witness ko, ang bilis kinuha ng mainstream media. Yes, di ba? Tapos yung yung narinig lang daw niya yung boses ng presidente dun sa pag-uusap sa phone. Paano mo maririnig yung boses ng presidente sa phone? Ano yun? Naka-loudspeaker ba yun? Naka-loudspeaker ba yun? And besides, yung sinabi nung bago nilang witness, na di ba ang sabi, si Duterte daw, nung presidente siya, nag-order siya na i-liquidate yung 3 Chinese drug lords. So bakit kayo concerned sa 3 Chinese drug lords? Hindi tugma. Hindi hindi na nila alam kung anong gagawin nila, Admar at Franco, kung ano-ano na lang. This is a government that is now in a state of panic, no? Maybe not in panic, maybe in a drug-induced paranoia. Di ba? Kakaiba na to. Kaya nga, parang mas pinapahalaga nila yung hearsay kaysa mismo ito. Sabi mo nga, fact, na court records na mismo established sa by the court. Established na sa Established court. In the United States. Meron na itong desisyon na to, hindi lang to reklamo. Desisyon na ito ng korte sa Delaware. Sa
Court of Chancery of Delaware, yung bribery issue niya, it's very importante po na ma-establish na siya ay tumanggap ng bribe. So na-establish yan doon sa kaso na tumanggap talaga ng bribe si House Speaker Romualdez. Ngayon, yung mga pulis na naririnig kami dyan, you are protector of the people. Ito ba ang gobyerno na gusto ninyo para sa mga anak ninyo at para sa mga people na gusto ninyong protektahan? My Lord Almighty. Pero Sana tubuan. Oo. pero pag si Duterte o di kaya ay si Pastor Apollo Sikibuloy ang involved dyan, si BP Sara Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nabanggit dyan at hindi si Speaker, magiging headline agad yan, Sas. Yes, magiging headline kaagad yan. Di ba? Magiging headline kaagad yan. Alam mo, kung naririnig naman tayo dyan ng mga pulis, no, hindi masamang tumanggi sa isang illegal na gawain. Tama. Yan lang. Di ba? Hindi masamang tumanggi sa isang illegal na gawain. Kasi remember, no, hindi yung pinapagawa sa inyo ngayon dyan, ito ni General Torre, dapat naman tanong-tanongin niyo yung sarili ninyo kung ito bang General Torre na ito ay nasa tamang pag-iisip pa. At ano yung order na tinatanggap niya sa kanyang utak. 2 days na kayo dyan, nakapalibot na kayo, meron na kayong mga sonar at lahat at wala kayong mahanap. May heartbeat pa kayong na ano at hindi nyo mahanap. Ano to? Hindi ba? Pati nga sa flower vase, naghahanap kayo, pati sa shurak. Tama. Pero hindi ganito ka-intense ang kanilang operation laban sa illegal na droga, lalo na yung sa alitagtag na bilyong pisong halaga ng illegal na droga na pagkatapos noon na maipagmayabang, after na isang beses na may pagmayabang talaga mismo ng Pangulo, ng Secretary, ngayon, asa na? Mas maraming napiperwish at maraming nagkakaproblema sa illegal na droga. Pero ganit sa dito, kaya nga, hindi mo may sasantabi yung pagtatanong. At nabanggit nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, political harassment. Ano talaga yan? Yan talaga ang gusto nilang gawin. Di ba? Kita mo, tanongin mo yung mga polis na dyan, kaya niyong umaresto ng magnanakaw na na congressman? Correct. Hindi ba? Kaya nga kay OJC members, no? Ako, take this as very, this is God's way of showing you some sense of humor. No? Itong mga nangyayari ito na nakakatawa itong mga pinaggagawa nila ngayon dyan. Na may na-detect na heartbeat, hindi naman nila malaman kung nasaan yung heartbeat. Hindi pa na detect. Hindi mo alam, hindi kaya ng detector mo kung malocate mo nasaan yung heartbeat na yan. Right. Di ba pinaikot? Yun na nga, no? Sana nga may mahuli ka talaga dyan. General Torre, mahanap mo yung mga gusto mong mahanap dyan. No? Yes. And also, Kasi Miss Sas, hindi mo mahanap. Oo. and also, Miss Sas, di ba? Hindi mo ba, nakikita mo ba kung paano nila ginagamit ang issue ng KOJC to cover up the mountains of issues, yung gabundok na issue na kinakaharap ng ating bansa, sa korupsyon, sa kahirapan, sa kriminalidad, yung mga batang nawawala. Ang dami na. Walang tugon. Alam nyo ba, maraming batang nawawala at ang balita pa dyan, kasi may nabasa ako niya, no? May balitang ganyan sa Pasig City pala. I think a few months ago, merong na-rescue kasi may mga bata na nasa loob ng parang, I don't know, van or taxi or whatever. Tapos nag-iiyakan. Tapos yun na nga, ang dinukot sila. Hindi mga mayayaman yung mga bata. Dinukot yung mga bata. So may nangyayari sa ating bansa ngayon. Kasi ang daming batang nawawala ngayon. Correct. Ngayon lang ako nakakita sa Facebook, mayat-maya, halos linggo-linggo. Actually, linggo-linggo, may mga bata na nawawala. At hindi ito binibigyang atensyon ni Marbil. Di ba? Ang daming nawawala eh. Meron pa nga isang video na isang bagets na kinukwento niya sa nanay niya, may nakita siya na may mga bata na iinano sa van. Mga bata. Ayan no, ang dami niya no. Hindi pa nare-resolve yan, hindi ba? Correct. Tapos
Di ba, tapos wala ka marinig na gumawa ng task force para hanapin yan. Sana lang, no, yung mga pulis na nandyan na may mga anak, sana yung mga anak ninyo hindi sunod na mabiktima. Kasi hindi to normal, ha? This is no longer normal thing. Lalo na itong mga bata na ito, hindi naman itong mga mayayaman, eh. Hindi na karamihan naman dito, hindi galing sa mayamang pamilya, eh. Bigla na lang ang dami biglang nagtataasan ng mga bata, tapos may narinig tayo, may mga balitang nasa isang van or whatever. Ano to? Kailangan mabigyan tayo ng linaw. Hanggang ngayon, ito, no? Yeah, hanggang ngayon walang kasagutan dito. At kung ito kaya, gamitin nila dito ang 3,000 kapulisan dahil ito ang national issue to. Ito matindi to. Dahil isipin mo, buhay ng mga kabataan, kung titignan mo to, nangyaring ito sa atin ngayon, sa ating bansa. Yung sunod, nangyari ba to kay PRRD? Hindi naman nangyayari to. Marami ka nababalitaan, pero dorogista, mga kriminal. Di ba? Pero ngayon, mga kabataan, ano pipiliisin? Yeah, go ahead, Miss Sass. Ayan, ang daming missing persons na puro bata. Tapos, ano pa, ewan ko, nabalitaan nyo to, Admar, saka Franco, no? Yung nag-live sa Facebook na nagsasabu. Yeah, also that. Nagde-demonstrate. Can you imagine, saan ka nakakita na ganong kalakas na lang loob ang mga nagsasabu na magsasabu sila ng live sa Facebook? So anong klaseng Pilipinas na to? And to add on that, Miss Sass, sinabi niya rin, mura na ang bentahan ng shabu. Ganun Mura na nga, sabi katindi. niya. Ibig sabihin, malaki na ang supply ng shabu sa ating bansa. Kaya bumaba na ang presyo. Sabi niya nga, mura na nga. Sabi nung nag-ano yung 100 lang daw ginamit niya. Nagulat nga ako sa halagang 100. Naku, napakamahal nun. Kung iisipin mo, like especially during PRRD days, sunod-sunod yung mga nasasabat na illegal na droga. Imagine, a kilo, equivalent, if I'm not mistaken, 8.7 million ang halaga ng shabu. Ganun kalaki. Ayun na nga. Alam mo dati ang meron tayong marami tayong mga namamatay, mga drugista at pusher. Ngayon mga bata na inosente na hinuhuli, nawawala. Hindi ba? So ano na to mga to? Parang ayun na nga, pero Yes. well, sana may mahuli kayo dyan sa KOJC, no? Sana mahuli nyo nga yung gusto nyong hulihin. Yeah. Pero kung hindi nyo mahuli, ay nako. That's true. And we have seen also how effective PRRD is in terms of paghuhuli sa mga kriminal. Napaka-epektibo. Ngayon, wala tayong makitang resulta eh. Yung isa na nga lang na nahuli nila sa Alitagtag, asaan na itong driver na ito? Asan na yun? Yung kanilang landmark case ng BBM, in historical case ni BBM. Yan. Alam mo, Franco, saka Admar, syempre may mga alitap-tap din tayo sa Bureau of Immigration, no? Hinahanap ko. Alam mo yung entry ng lalaki sa Pilipinas, walang record. Shady. Yun nga sabi ko, talaga wala? Sabi niya, nagulat nga sila eh. Sabi, baka may iba yung pangalan. Hindi yan ang nakaregister yung pangalan. Yun ang nakalagay sa ano niya eh, DTI registration niya ng kumpanya niya eh.